Adel, gusto mo bang magbasa ng kwento? Opo. At pagkatapos, may mga katanungan. Pag nasagot mo ng maayos, may premyo ka. Gusto mo Sige ba? po. Pagong at si Matsing. Sina Pagong at si Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw sa kanilang paglilibot sa magkaibigang napaghatian ang puno, kinuha ni Matsing ang parteng itaas dahil inisip niya na sapagkat may maraming dahon na ang bahagi kanyang nakuha ay madali itong mamuha. Kinuha naman ni Pagong na iwas sa babang bahagi may inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman araw-araw. Dinidiligan nila ito at ilalagyan ng para ang lupa. Ganun din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalaga ang tanim ng saging ni Matsing. Si Pagong man ay wala nakita ang umuusog na dahon sa puno ng saging. Lalo ito inalagaan ang tanim hanggang mabunga ito ng hitik. Naiingit si Matsing na makita ang bunga ng saging sa halaman ng Pagong. Hindi ang daon nagaya sa si Matsing na init na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong at umalag naman ito. Ngunit hindi makakyat si Pagong kagaya ng si Matsing na siya lamang aakyat sa puno at galaglagan na halaman niya ng saging sa Pagong. Umalis si Pagong alok Matsing. Adel, tapos mo nang basahin ang kwentong Si Pagong at si Matsing. Nag-enjoy ka ba? Opo ate, ang kulit po ni Matsing. Natawa po ako kasi sa part nung kinakain niya ang lahat ng saging. Ang galing mo. Pero teka, gusto kong malaman bakit kaya natalo si Matsing sa huli? Kasi po masyado po siyang madamot at tusok. Hindi po niya binabahagi kay Pagong ang saging, kaya ayon naisahan siya ni Pagong. Tama, masyado siyang nagmamadali at nakpakita ng kasakiman. Kung may pagkakataon kang maging si Pagong at si Matsing, sino ang pipiliin mo at bakit? Siyempre po si Pagong, kahit po mabagal siya, nag-iisip po siya na magtanim at hindi po siya madamot. Tama, kaya kung iisipin mo mabuti, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral na itinuro sa atin ng kwento? Ang aral po na itinuturo ng kwento ay dapat po tayo maging matalino at hindi maging madamot. Tama, ano naman ang dapat nating gawin sa kapwa natin? Huwag pong maging tuso at gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Napakagaling, Adel. Tama ka. Sa buhay, mas importante na tayo ay matalino at matulungin kaysa maging gahaman. Lagi mo sanang tatandaan yan, ha? Opo ate, hindi ko po makakalimutan. At salamat po sa kwento, palagi ko pong babaunin ang aral na natutunan ko sa kwento. Ako'y napakasaya sa iyong mga natutunan sa kwento. Binasa mo, Adel. Kaya sagutan mo na tama ang aking mga katanungan. May premyo ka! Yay!